Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako nga pala si Ginang Loving Saison, ang inyong guro para sa araw na ito. At ako'y tuwang-tuwa na makasama kayo ngayon sa ating paglalakbay sa mundo ng kaalaman. Tara, sabay-sabay nating alamin ang layunin ng ating leksyon para sa araw na ito. Una, natatalakay ang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. Pangalawa, naiulat ang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. At ang panghuli ay nabibigyan ng halaga ang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. So, handa na ba kayong simulan ang ating leksyon ngayon? Sana ay masiyahan kayo at maging handa kayong makibahagi sa ating masiglang talakayan. Tara at samahan niyo ako! Kailan ba talaga natin masasabi na kailangan o gusto lang natin ang isang bagay? Naisip mo na ba kung ang mga bagay na mayroon ka ngayon ay kailangan mo talaga o gusto mo lang? Anong kinalaman ng pag-alam ng pangangailangan at kagustuhan sa pag-aral ng economics? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang matalinong pagdedesisyon ay isa sa mga kasanayan na inaasahang maipakita mo sa pag-aaral ng economics. Lahat tayo ay mayroong pangangailangan at kagustuhan. Ngunit dahil mayroong kakapusan na hindi natin maiaalis kung saan limitado lang ang ating resources. Kinakailangan natin suriin kung ang mga resources na ito ay dapat ba natin gamitin sa mga bagay na kailangan o gusto natin. Alin sa dalawang ito ang dapat nating unahin? Ang pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ang tao, sapagkat kailangan niya ito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Mahalaga ito upang tayo ay mabuhay. Ang pagkain, tubig, hangin, pahinga, damit, at tirahan ay ilan sa mga itinuturing na pangunahing pangangailangan. Pero syempre, hindi naman sapat na may damit, tirahan at pagkain lang ang tao. Gusto nating mabuhay ng marangal at maayos sa lipunan. Kaya tayo ay naghahangad ng mas mataas sa ating mga batayang pangangailangan. Ito ang tinatawag na kagustuhan. Ito ang mga bagay na hinahangad natin lampas sa ating pangangailangan dahil nagbibigay ito ng dagdag na kasiyahan. Halimbawa, kung may bagong labas na damit na ini-endorso ang paborito mong artista, pangangailangan ng damit. Ngunit kung bagong labas na damit ay binili mo lang dahil gusto mo at hindi mo naman kailangan, kagustuhan ang tawag dito. Gayon din ang paghangad ng malaking tahanan, mahaling gadgets, pagkain sa mamahaling restaurants at iba pa. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pangunahing pangangailangan ng tao? Ilagay ang sagot sa comment box. Gayunpaman, maraming mga pagkakataon na ang kagustuhan ng isang tao ay maaaring pangangailangan ng iba at ang pangangailangan ay kagustuhan lamang para sa iba. Halimbawa, kung isang professional photographer si Rizzy, ang magandang klase ng kamera ay kanyang pangangailangan. Subalit para kay AJ na estudyante pa lamang ay kagustuhan ang magandang klase na kamera. Kaya naman ang pangangailangan at kagustuhan ng bawat tao ay magkakaiba. Mahalaga ang matalinong pagdedesisyon upang masiguro nating matutugunan natin ang ating pangangailangan bago ang ating kagustuhan. Ayon kay Abraham Maslow, habang patuloy na napupunan ng tao ang kanyang batayang pangangailangan, umuusbong ang mas mataas na antas ng pangangailangan o tinatawag na higher speeds. Ito ang tinatawag na hierarkiya ng pangangailangan. Mayroong 5 hierarkiya ang pangangailangan. Kailangan mo nang matugunan ng tao ang pangunahing pangangailangan bago umusbong ang panibagong pangangailangan. Sa pinakaibaba ng hierarkiya ang physiological na pangangailangan or physiological needs. Sa tatsulok, ito ang pinakamalawak dahil ito ang pinakapangunahing pangangailangan ng tao. Tumutukoy ito sa mga pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, tubig at hangin. Kapag hindi natugunan ang pangangailangan na ito ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng karamdaman at paghihina ng katawan. Kapag natugunan na ang physiological na pangangailangan,
Saka naman umuusbong ang pangangailangan mo sa kaligtasan at seguridad o safety needs. Kabilang dito ang pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan ng buhay. Gaya ng hanap buhay, pinagkukunang yaman at seguridad para sa sarili at pamilya. Tanong, sa hierarkiya ng pangangailangan, isinasaad na kailangan munang matugunan ang naunang pangangailangan bago umusbong ang susunod sa antas. Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Kapag mayroon ng kasiguraduhan sa trabaho at kaligtasan, susunod naman ang inyong pangangailangang panlipunan o social needs. Kabilang dito ang pangangailangan na magkaroon ng kaibigan, kasintahan, pamilya at ng anak at pakikilahok sa mga gawaing sibiko. Kailangan natin bilang tao na makipag-ugnayan sa ating kapwa at magkisalamuha sapagkat mayroon tayong pangangailangan na hindi natin kayang tugunan na mag-isa. Maaaring magdulot ng kalungkutan at pagkaligalig ang sinumang hindi makatugon sa pangangailangan ito. Sunod ay ang pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao o esteem needs. Dahil bahagi tayo ng isang lipunan, kailangan nating maramdaman ang ating halaga sa lahat ng pagkakataon. Ang respeto ng ibang tao at tiwala sa sarili ay nagpapataas ng ating dignidad bilang tao. Ang mga kakulangan sa antas na ito ay maaaring magdulot sa tao ng kawalan o mababang tiwala sa sarili. Ang pinakamataas na antas ng pangangailangan at panghuli ay kaganapan ng pagkatao. Ang taong nasa antas na ito ay may mataas at malawak na pananaw. Hindi kinakikitaan ng takot na harapin ang pagsubok at inggit sa kanyang kapwa. Hindi mapagkunwari at totoo sa kanyang sarili. May kababaang loob at may respeto sa ibang tao. Tanong, alin sa mga sumusunod na pangangailangan ang naglalaman ng pangangailangan ng taong makisalamuha, magkaroon ng kaibigan, pamilya, at maging bahagi ng lipunan? Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Kung sa gayon, ipinapaliwanag sa teorya ni Maslow, walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang pagkakaroon ng pangangailangan ay nakabatay sa matagumpay na pagtugon sa mga naunang antas ng pangangailangan. Ngunit bakit nga ba tayo mayroong iba't ibang pangangailangan at kagustuhan? Ito ay dahil may mga salik o factors tayong isinasalang-alang. Una na rito ay ang edad. Ang pangangailangan at gustuhan ng tao ay nagbabago batay sa kanyang edad. Bumibili at gumagamit ang isang kabataan ng mga produkto at serbisyo batay sa kanyang panlasa. Ngunit sa kanyang pagtanda ay nagbabago ito gaya ng pagkakaroon niya ng limitasyon sa kanyang pagkain at mga gawain upang makaiwas sa sakit. Pangalawa, ang pangangailangan ng tao ay magkakaiba batay sa antas ng kanyang pinag-aralan. At ang isang tao naman na may mataas na antas na pinag-aralan ay nagiging partikular at mapanuri sa mga bagay at serbisyo na kanyang binibili at ginagamit. Pangatlo, ang katayuan ng tao sa kanyang pamayanan at pinagtatrabahuan ay nakakaapekto rin sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Halimbawa, ang isang tao na nasa mataas na posisyon sa kumpanya ay nangangailangan ng high-end computer upang maging mas produktibo. Ang bawat trabaho gaya ng security guard, guro, doktor, jeepney driver ay may iba't ibang mga pangangailangan upang magampanan ang kanilang mga trabaho. Ika-apat na tanong, maaaring ang pangangailangan ng isang tao ay kagustuhan para sa iba o kabaligtaran? Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Pang-apat, ang isang individual ay bumibili o gumagamit ng mga bagay batay sa kanyang panlasa o preference. Ang pagpili sa nais na brand ng kasuotan, pagkain sa restaurant, o maging ang panonood ng sine ay ilan lamang sa mga naapektuhan sa link na ito. Panglima, kita. Kapag mababa ang kita ng tao, magkakasya na lamang siya sa pagbili ng mga bagay na abot ng kanyang budget. Kadalasan, mas prioridad niya ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, damit at upa sa bahay. Kapag mas malaki ang kita ng tao, mas malaki ang paggasta niya, hindi lamang sa mga pangunahing pangangailangan kung hindi maging sa mga kagustuhan. At ang panghuli, kapaligiran
kapaligiran at klima. Ang pisikal na kapaligiran ng tao ay may malaking epekto sa pagkain, pananamit o sa kanyang pamumuhay sa pangkalahatan. Ang isang tao na nakatira sa isang malamig na lugar ay nangangailangan ng heater at makapal na gamit na siya niyang pananggalang sa lamig. Ang electric fan naman, cooler o air conditioning unit, ay mas kailangan sa mainit na lugar. Magbigay ng halibawang sitwasyon na nagpapakita ng pagkakaiba ng pangailangan at gustuhan ng tao dahil sa mga saligna na talakay. Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa pangangailangan at gustuhan. Maraming salamat hanggang sa